Paano nga ba ang transportation sa Korea? Tara, pag-usapan natin yan. Una, lagi mo tandaan na yung mga bus and yung subway trains are now using cards when it comes to payments. So bago ka sumakay, kailangan mo muna ng T-Money card. Yan yung ginagamit nilang pambayad. Kung wala ka pa niyan, available yan sa Klook, nasa 600 pesos lang, tapos may laman ng 10,000 won. Tapos gamitin mo na rin yung promo code ko na BrightLook para may discount ka. May separate video ako niyan, ito yon, panoorin nyo na lang. Tulad ng iba, marami namang mode of transportation talaga sa Korea. Pipili ka lang kung saan yung kaya ng budget mo at kung saan yung mas magiging komportable ka. Pero para sa akin, subway trains and bus are two best options. Pero let me share with you my personal experience. Una, subway naman talaga yung first option namin. Pero sa totoo lang, ilang araw lang ata kami nag-subway kasi super nakakapagod yung akyat baba sa stairs, yung di ka pa nga nakakarating sa destination mo pero yung tuhod mo umaayaw na. Pangalawa, may times na sumakay kami tapos siksikan. So paano ka aura kung bago ka pa makarating sa pupuntahan mo, hulas na hulas ka na, di ba? Syempre, gusto naman natin yung hindi tayo mukhang nagprosesyon sa mga pictures and videos natin. And pangatlo, I will never forget this and nakalimutan ko na kung saang station yon. Basta nung nag-exit kami, biglang highway na. Yun pala, sasakay kami ng bus after mag-train. We thought na connecting subway lang siya, pero this is to remind you na possible na nag-subway ka and yung next na sasakyan mo is bus na. So be mindful kapag gagamit kayo ng Naver app. So ang ending, bus na pala lagi yung sinasakyan namin. Yes, di kasing bilis ng subway trains but mas naging komportable kami. Kapag ito yung pinili ninyo, please be guided ng color coding ng bus. Di naman kayo malilito kasi sa Naver app, may kita nyo pa rin kung anong color ng bus ang sasakyan ninyo. Take note, you need to download Naver app when you're in Korea and for me, it's a must. Bago kayo sumakay ng bus, tandaan ninyo na sa Korea, they practice tap in and tap out. Meaning, kailangan mong itap yung T-Money card mo pag sakay at pagbaba ng bus. Madodoble ba yung bayad? Hindi po, dahil yung pagsakay mo lang yung may charge. Ito yung mga meaning ng bus. Yung blue bus, ito yung tinatawag nilang main route. Ito yung bus na bumabiyahe ng long distances. Nasa 1,500 won yung pamasahe. Bumabiyahe ito sa suburbs, city center. This bus also prioritizes speed and punctuality. Kapag di mo to naabutan sa tamang oras, maghihintay ka na ng susunod na bus. Yung green bus naman, ito yung tinatawag nilang branch route or local. It facilitates transfers to the subway and provide connections to residential areas. Ito yung color ng bus na sinakyan namin nung naikwento ko kanina na nag-subway kami tapos biglang bus na. Nasa 1,500 won yung bayad. Yellow bus, ito yung tinatawag nilang circulation route. Nasa 1,400 won yung bayad. Ito yung bus na dumadaan sa mga shopping districts. Bumabiyahe lang ito sa mga city center, serving business and shopping areas. Meron din silang red bus. Ito yung rapid or metro. Ito yung bus na designed for faster travel between downtown Seoul and neighboring cities. Question: paano ba pumara sa bus? Madali lang po. Pindutin nyo lang po yung red button kapag bababa na kayo sa susunod na bus stop. Paano kung naubos yung laman ng T-Money ng kasama ko tapos sasakay na kami ng bus? Yes, inaalaw po yung multiple tap ng T-Money card. Basta sabihin nyo lang sa driver kung ilan yung itatap ninyo. Saan ba pwedeng magpa-load ng T-Money card? Pwede kayo magpa-load sa mga convenience store like 7-Eleven, Nice to See You, and E-Mart. Pwede rin sa mga subway stations para may nakita rin akong ganun pero di ko pa yun na-try. Marami pa akong i-upload na videos pero ngayon hanggang dito na lang muna. Kung may question kayo, comment nyo lang yan and I'll try to answer. Also, don't forget to follow me for more practical gala tips. Happy travel!